Isang kasiyahan ang naantala dahil kinailangang mag-imbestiga ni Inspector Megori tungkol sa pagkamatay ng isa sa mga bisita doon na si Manager Yamazaki. Tumating din doon si Shinichi na siyang nagpaliwanag kung paano nangyari ang krimen pero pinabubulaanan iyon ng matanda at sinabing imposible umano ang mga sinasabi ng binata. Ipinagpatuloy pa nito ang pagpapaliwanag hanggang sa ang ituro nitong salarin ay ang matanda na agad na tumanggi sa paratang dahil sa kondisyon umano ng paa niya, kaya naman pinatunayan ni Shinichi na 3 buwan ng magaling ang paa ng matanda. Tatakas pa sana ito kaya binato ito ni Shinichi ng globo at doon ay nahuli ito ng mga pulisya. Nagpasalamat ang inspektor dahil sa muling pagtulong sa kanya ni Shinichi pero sinabi ng binata na wala iyon at kung may mahirap mang kaso ay tawagan lang siya. Kinabukasan ay nagising si Shinichi dahil sa malakas na pagsabog kaya agad itong bumangon upang tingnan kung ano iyon. Si Professor Agasa lang pala na may sinubukang bagong eksperimento. Isa iyong aparato na tinatawag na rocket pack para sa mga tao at kapag gumana umano iyon ay masosolusyonan na umano ang problema sa trapiko at magiging mayaman na siya pero sa ngayon ay palpak pa iyon. Samantala, galit na galit naman si Kogoro Mori sa litrato ni Shinichi na siya umanong dahilan ng pagbaba ng negosyo niya gayong kailangan pa naman niyang kumita ng pera. Sa labas ay hinangaan si Shinichi ng mga kababaihan kaya napangisi ito habang naglalakad nang bigla siyang batuhin ni Ran at sinisi tungkol sa negosyo ng ama. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa eskwelahan at doon ay napag-usapan nila kung gaano kalaki ang pangarap ni Shinichi na maging isang sikat na detective katulad ni Sherlock Holmes. Iminungkahi ni Ran na bakit hindi na lang ito maging isang manunulat tulad ng ama nito pero talagang pagiging detective ang gusto ni Shinichi. Nagyakag na si Shinichi na pumasok na sila bago pa sila mahuli sa klase pero ipinaalala dito ni Ran ang pangako nito na kapag nakapasa siya sa karate championship ay dadalhin siya ni Shinichi sa tropical land sabay tadyak. Kinabukasan sa tropical land 3 bata ang nagpunta doon pero mapapansing takot sina Mitsuhiko at Genta na sumakay sa mga rides pero niyaya pa rin ni Ayumi ang dalawa na sumakay sa mystery coaster. Upang tupad din ang pangako ay nagpunta sina Shinichi at Ran sa amusement park at niyaya ito ni Ran na sumakay sa mystery coaster nang biglang mapansin ni Shinichi ang 3 bata na tumatakas para makalibre ng pagsakay sa rides. Maya-maya pa ay sumakay na ang dalawa sa rides pero tungkol pa rin sa iniidolo ni Shinichi ang ikinikwento nito bagay na ikinainis ni Ran at sinabing nais lang naman nitong magkasama sila ni Shinichi. Nabigla ang binata kaya sinabi ni Ran na biro lang ang sinabi niya at paano umano ito magiging detective kung mabilis itong maniwala sa sabi. Nagsimula ng umandar ang monster coaster ngunit sa parteng lagusan ay may tumalsik na tubig sa noo ni Shinichi habang may nalimot namang bilog na bagay si Ayumi. Pagkalabas nila sa lagusan ay wala ng ulo si Kishida kaya napasigaw si Aiko. Agad na rumsponde ang mga pulisya at investigador para sa kaso. Habang pinag-aaralan ni Inspector Megori ang kaso ay nagreklamo na ang isang lalaki dahil hindi pa sila makaalis sa lugar at sinabing aksidente lang ang nangyari pero pinabulaanan yun ni Shinichi dahil isa umano iyong krimen. Sa madaling salita, maliban kina Ran at Shinichi, 5 sa mga nakasakay ang sospek. Umiiyak si Aiko habang nag-iimbestiga sina Megori at Shinichi nang biglang mapansin ni Shinichi ang lalaking kanina pang nagrereklamo na mukhang walang pakialam sa kaso. Samantala, isang kutsilyo ang natagpuan sa bag ni Aiko bagay na ipinagtaka nito kaya sinabi ng lalaki na ang dalaga na nga ang sospek. Pinabulaanan ni Shinichi ang paratang at sinabing si Hitomi ang kriminal dahil nais umano nitong i-frame up si Aiko. Nagulat ang lahat kaya ipinaliwanag ni Shinichi kung paano isinagawa ang krimen. Sakay sa monster coaster ay iniakto nito ang sunod-sunod na nangyari bilang siya kunwari si Hitomi at si Inspector Megori ang biktimang si Kishida. Gayunpaman pilit pa rin iyong itinanggi ni Hitomi at hinamon si Shinichi na magbigay ng ebidensya kaya naman sinabi nito ang tungkol sa naputol na kwintas ni Hitomi na suot yun bago sumakay sa roller coaster. Isa pa ay ang luha na tumalsik dito bago gawin ang krimen na hanggang ngayon ay bakas pa sa pisngi ng dalaga. Naiyak at napaluhod na lang si Hitomi at sinabing kasalanan din naman iyon ni Kishida dahil niloko siya nito noon kaya inamin din ni Hitomi na ang ibinigay nitong kwintas sa kanya ang ginamit niya upang paslangin ang dating kasintahan. Pagkatapos ng nasaksihan ay hindi mapigilan ni Ran na hindi maiyak kaya sinabihan ito ni Shinichi na tumahan nang biglang makita nito ang lalaking nakaitim na sakay din sa roller coaster kanina. Agad iyong sinundan ni Shinichi at habang tumatakbo ito ay biglang natigilan si Ran dahil nagkaroon siya ng premonition na hindi niya na makikita pang muli si Shinichi. Sa pagsunod sa lalaki ay nakarating si Shinichi sa isang madilim na lugar at doon niya nasaksihan ang maanumalyang transaksyon sa pagitan ng nakaitim na lalaki at ng direktor. Ibinigay ng lalaki ang video na ebidensya ng pagpupuslit ng direktor ng mga armas. Nang biglang dumating ang isa pang lalaki na sakay din kanina sa roller coaster at inatake si Shinichi.
Magkapatid pala ang dalawang lalaki at doon ay pinag-eksperimentuhan ng mga ito si Shinichi sa pamamagitan ng pagpapainom ng gamot na hindi pa nasusubukan sa tao at saka umalis. Maya-maya pa ay nakaramdam si Shinichi ng panginginit ng katawan at pakiramdam nito ay nalulusaw ang kanyang mga buto. Nang makita siya ng mga pulis ay tinawag siyang bata ng mga ito, bagay na ipinagtaka ni Shinichi gayong high school na siya. Dahil sa sakit ay napahawak ito sa kanyang ulo na hinampas kanina ng lalaki nang bigla niyang napansin na malaki na sa kanya ang suot niyang damit. Takang-taka si Shinichi sa mga nangyayari kaya tinakbuhan nito ang mga pulis na inisip na baka kasabwat siya ng kriminal kaya hinanap siya ng mga ito. Nang makauwi si Ran ay nainis ito dahil sa mga kalat ng kanyang ama pero napaisip siya nang tanungin nito kung nasaan na si Shinichi dahil mula nang maghiwalay sila sa amusement park ay hindi pa ulit sila nagkikita. Patuloy na tumatakbo si Shinichi hanggang sa madapa ito at sa pagtayo niya ay napansin niya sa bubog na pinto na lumiit pala siya. Inisip niyang dahil iyon sa ipinainom sa kanyang gamot ng hindi niya kilalang lalaki. Sinubukang tawagan ni Ran si Shinichi pero dahil walang sumasagot ay nag-alala na ito kaya nagdesisyon itong puntahan ang kaibigan sa bahay nito. Saktong kakauwi lang ni Shinichi pero dahil maliit ay hindi nito maabot ang doorknob niya nang biglang may sumabog na naman dahil sa eksperimento ni Professor Agasa. Nilapitan niya ito at nagpakilalang si Shinichi pero hindi siya pinaniwalaan nito kaya sinabi niya ang alam niya mga sikreto ng professor, pati na rin ang estilo ng pag-iimbestiga ng Shinichi na kilala ng professor. Nagulat ang matanda at ginawa pa ni Shinichi ang signature pose at sinabi ang linyahan niya. Dahil doon ay napaniwala niya na si Professor Agasa kaya ikinwento niya dito ang lahat ng nangyari at saka humingi ng tulong upang maibalik siya sa totoo niyang itsura. Ngunit sinabi ng professor na hindi niya alam ang totoo batayan ng kemikal na ginamit sa gamot na ipinainom kay Shinichi kaya sinabi nito na hahanapin niya ang mga taong iyon para makakuha ng gamot at maibigay sa professor. Pumayag si Professor Agasa pero pinayuhan nito si Shinichi na huwag ipagsasabi kahit kanino na siya mismo iyon dahil baka balikan siya ng mga lalaki at patayin. Kahit kay Ran ay hindi nila iyon dapat ipaalam kaya nang dumating doon ang dalaga ay agad na pinatago ng professor si Shinichi. Nakita ni Shinichi ang salamin ng kanyang ama kaya sinubukan niya iyon pero dahil sa taas ng grado ay nakagawa siya ng ingay at doon siya nakita ni Ran. Nagkunwari na lang si Professor Agasa na anak si Shinichi ng pinsan niya at nang tanungin ito ni Ran kung anong pangalan ay may nabasa ito sa librong nasa likod niya kaya Conan ang sinabi nitong pangalan niya. Doon naisip ni Professor Agasa na paalagaan muna kay Ran si Conan dahil nasa ospital pa umano ang magulang niyon dahil sa isang aksidente. Pilit nagwawala si Shinichi dahil ayaw nito sa ideya ng professor pero sinabi ni Ran na magpapaalam muna siya sa kanyang ama. Palihim na ipinaliwanag naman ng professor kay Shinichi na kaya nila iyon gagawin ay para makahanap sila ng impormasyon tungkol sa mga lalaking nakaitim dahil isang ahensya ng detective ang bahay ni Ran. Dahil doon ay pumayag si Shinichi na sumama muna kina Ran at habang naglalakad ang mga ito ay inamin ni Ran kay Conan na may gusto siya kay Shinichi bagay na ipinamula ng mukha nito. Nang makarating sa harap ng gusali na tinitirahan ni Ran ay aamin na sana si Conan na siya si Shinichi nang biglang nagmamadaling bumaba si Kogoro Mori at sinabing pagkatapos ng 6 na buwan ay may trabaho na ulit siya dahil ang anak ng isang napakayamang lalaki ay dinukot ng mga nakaitim na lalaki. Dahil sa narinig ay agad na sumama si Conan na sinundan din naman ni Ran bagay na ikinainis ni Kogoro. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa lugar at habang ikinikwento ang nangyari ay nakikinig si Conan nang bigla itong makisabat tungkol sa kaso bagay na ikinainis ng ama ni Ran. Ipinagpatuloy ng lalaki ang pagkukwento sa nangyari pero muling nakialam si Conan kaya tinamaan na ito kay Mori at saka ng mga iyon itinuloy ang pag-uusap. Narinig ni Conan sa usapan na kinidnap ang babae sa mismong bahay nito bagay na naging palaisipan para sa kanya dahil mas delikado iyon kesa sa inabangan na lang sana iyon pagkalabas ng eskwelahan. Habang nag-iisip ay sinipa-sipa ni Conan ang bola bagay na napansin sa kanya ni Ran dahil gawain din umano iyon ni Shinichi kapag nag-iisip. Biglang tumalsik ang bola at nang limutin yun ni Conan ay lumabas ang matapang na alagang aso pero tumahimik din yun dahil sa pagpapaikot ni Conan ng bola. Nagtaka ang amo dahil huminahon ang alagang si Jumbo gayong pala kaibigan lang umano iyon sa mga tao sa bahay. Doon napaisip si Conan na dapat ay tumahol noon si Jumbo bagay na naisip din ni Kogoro Mori. Dahan-dahang naglakad paalis si Aso-san kaya pinigilan ito ni Kogoro Mori at sinabing kung sa hardin dumaan ang kriminal para dukutin ang anak ng amo ay bakit hindi umano tumahol si Jumbo. Natigilan na lang si Aso-san at hindi na nakapagsalita kaya ibig sabihin ay ito ang kriminal na dumukot kay Akiko. Agad na humingi ng tawad si Aso-san sa kanyang amo at inamin nito kung nasaan na ang batang babae.
Natuwa si Kogoro Mori dahil nalutas niya ang kaso pero para kay Conan ay may mga detalye pa ring walang kabuluhan. Maya-maya pa ay dumating ang babaeng tauhan at ibinigay ang telepono sa amo. Sa kabilang linya ay ang may hawak umano sa anak ng lalaki at humihingi ng kapalit na 300 milyong dolyar, bagay na ikinagulat ng mga ito dahil buong akala nila ay si Aso-san ang kidnapper. Inisip ni Conan na kung totoo ang sinasabi ni Aso-san ay posibleng may ibang kumidnap sa babae habang naroon iyon sa pinagtatagwan ni Aso-san. Habang kausap ng lalaki ang kriminal ay bumulong si Kogoro Mori na huwag munang patayin ang tawag hanggat hindi nalalaman ang kinaroroonan ng kriminal, pero pakinig pala nito ang sinabi ng detective. Nagsalita si Akiko at sinabi ang lugar na kinaroroonan nila kaya pinatay na ng kriminal ang tawag. Naisip ni Conan na kailangan na nilang iligtas si Akiko dahil kung hindi ay baka mapahamak pa iyon, kaya agad itong umalis sakay kay Jumbo na sinundan naman ni Kogoro Mori. Hinanap ni Conan ang sinabi ni Akiko na eskwelahang may chimney, ngunit wala itong makita nang bigla itong mapatingin sa isang mataas na gusali at agad na pumunta doon. Nagtungo sila sa pinakamalapit na eskwelahan mula sa mataas na gusali at doon nga nila natagpuan si Akiko. Habang hinaharap ni Jumbo ang kriminal ay inalis ni Conan ang mga tali kay Akiko, pero biglang natakot si Jumbo kaya mag-isang hinarap ni Conan ang lalaki. Dahil sa liit ni Conan ay wala na siyang magawa pa sa lalaki, kaya nang hahampasin na siya nito ay agad yung pinigilan ni Ran. Pinuntahan pala ni Jumbo si Ran upang ituro ang kinaroroonan ng dalawa, kaya nailigtas sila ng mga ito at nahuli na rin ang kriminal. Nang makauwi ay inamin ni Akiko na siya ang may pakana ng planong pagdukot sa kanya dahil nais umano nito na mapansin siya ng ama na wala ng ibang inintindi kundi ang trabaho at hindi na nakikipaglaro man lang sa kanya. Gayunpaman, pinagsabihan ng amo si Aso-san na kahit utos pa iyon ng anak ay hindi yun dapat sinunod nito, kaya bilang parusa ay kailangan umano nitong magpabook ng 1 linggong bakasyon papunta sa Australia. Natuwa si Aso-san sa narinig dahil sa wakas ay magkakaroon na ng bonding ang mag-ama. Pagkatapos ay binati ng lalaki si Kogoro dahil sa pagligtas nito sa anak, pero para kay Conan ay siya naman talaga ang nakahanap kay Akiko kaya nagpasalamat iyon sa kanya. Maya-maya pa nang pauwi na ang mga ito ay saka palang naipagpaalam ni Ran ang pagtira ni Conan sa bahay nila. Natutuwang pumayag si Kogoro dahil mabilis umano niyang nalutas ang kaso dahil kay Conan.